Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang eh. 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Yun ang sinasabi natin na disinformation mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Hoy, Aling Clara. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Pesos. Oh, kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after, okay, yan ha? Yan, 2 years ha? 2 years ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the rice certification law, okay? Yun na po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi And then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Naglunsad ang PNP, katuwang ang Presidential Communications Office o PCO, na pinamumunuan ni Secretary J. Ruiz ang The War for Truth at Joint Anti-Fake News Action Committee. Ayon kay Ruiz, bubuo sila ng Interagency Task Force upang labanan ang online misinformation at disinformation. Kasama rin ang DICT, PNP at Anti-Cybercrime Group at DOJ sa programang ito upang gumawa ng patakaran na magpapakilo sa mga social media platform na tugunan ang maling impormasyon. Sinabi naman ni PNP Chief Romel Marbil na may 3 anyo umano ang kasinungalingan na kinakaharap: misinformation, maling information at disinformation, kung saan ito raw ay sumisira sa tiwala at demokrasya. Git niya, hindi ito laban sa malayang pamamahayag, kundi laban sa kasinungalingan. Nanawagan siya sa publiko na maging tagapagtanggol ng katotohanan. Ang tanong po, Atty. Sal, sa iyong palagay,
Sapat ba ang mga hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa fake news nang hindi nalalabag ang karapatan sa malayang pamamahayag? Attorney. Laban sila sa fake news eh. Nangunguna sila sa fake news eh. O, tingnan mo ha. May napanood ako na itong si Aling Clara, yung palengkera ng palasyo. Binabanatan niya si dating Presidente Duterte. Dahil dun sa kaugnay dun sa 20 pesos per kilo ng rice. Ang sabi niya, tingnan niyo yan si Presidente Duterte. Nung siya ay nasa Malacanang pa, sa kanyang speech sa SONA, nagsabi siya na ibabagsak niya ang presyo sa, kano ba yun? 7%. 7 daw, 7. 7 piso. Daw si Pangulong Marcos, 20 pesos ang ibabagsak. Bakit daw si Presidente Duterte noon? Nangako naman na ibabagsak ng 7 piso. Bakit hindi tahimik daw ang mga kampo ng mga Duterte at hindi nila nilalabas yun? O tingnan nyo. Yan ay fake news. Hindi yung totoo yan. Kasinungalingan yan. Kasi mismo yung nilabas niyang SONA speech, ay natatanda ko yun kasi nandun ako sa SONA noon. Miyembro tayo ng kabinete noon. Ang sinabi niya, yung tarification law, ang purpose noon, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, kung ang yung pagbili ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang eh. 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Yun ang sinasabi natin na disinformation mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Oy, Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. At pagkatapos, napanood ko, tinanong siya ng mga reporter. Sabi sa kanya, Ma'am, pwede ho ba magbigay kayo ng clarification dahil sinasabi nyo, pinangako ng Presidente Duterte na ibabagsak niya ang presyo ng 7 pesos per kilo. Pero yung speech niya, maliwanag naman, nang sinabi niya, i-reduce by 7 pesos. Kung 37 pesos, maging 30 na lang. Bakit sinasabi nyo? Sa inyong vlog, vlog niya. Bakit sinasabi nyo na 7 pesos ang pangako ni Presidente Duterte? Alam mo ba ang sagot, Franco? Napanood mo ba yon? Yes. Alam mo ba ang sagot niya? Ay, hindi. Walang kinalaman yung mga sinasabi ko outside of this briefing. Pag dito sa Malacanang, yun lamang ang pag-uusapan natin. Mga sinabi kong personal, hindi ko pakikialaman yun. Huwag nyo na akong tanongin. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal.